first sa ating lahat. So, kayo po ay GPPA ng Villa Oriente Elementary School and Pasay City Science High School. South High School na Science. Opo. So, yun nga po ang sabi ni Sir Peter Cannon, atin pong nandito ngayon sa ating harapan, si Engineer Habadulias ng ating CP Engineer at ang ating CP Administrator, sila Atty. Acorda, Dennis Acorda, sila po ay kumakatawad po sa ating Mayor. Nag-usap po kaming lahat upang kayo ay makausap sa hapon ito tungkol sa napakagandaan. At sila po ngayon ay siyang magsasabi sa inyo kung ano yung dapat natin malaman na official. Siguro may mga narinig na kayo noon, pero sa hapon ito ay marinig po natin mula sa kanila na parang galing sa ating city mayor. So, nakikinig po tayo si Atty. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakilala po ko ulit. Ako po si Atty. Dennis Acorda, ako po Incident Administrator. Nandito po ako bilang tinatawan po ni Mayor Tony Calisto. Hindi po patalon-talon mo minsan yung narrative po, no? Pero saan maintindihan ko niyo. So ano po kasi, nung about 2 weeks ago, dumalo po sa Secretary Marojas, part po nag-ocular inspection at media coverage po ng mga waterways po dyan sa tumatang po sa likod ng Umagas at Pasay City South High School. Habang nandun po kasi, nandun po si Mayor Tony at saka si Congresswoman Emmy, may mga lumapit po mga tao. Tapos anyway, at that time, kasi part po ng preparations po namin sa disaster preparedness, kaya mandun po lamang alam po last week ang Glenda dumaan po at wala naman po casualties. Anyway, may observations po ang initial inspection report. Sa initial inspection po, visual inspection po ng engineering office, medyo may nakita po silang mga problema po sa structure ng building. So, base po dun sa nakita po namin, nagpa-emergency meeting po kasi si Mayor Tony sa concern po kasi ng sa nakita po sa structural problems. Ngayon, pasensya na po, hindi po ako engineer, abogado po ako at administrator, pero based po dun sa recommendation, nag-aral po kami sa background po nung dalawang schools po. Sa pagkaalam po ninyo, the buildings were constructed by MegaWorld. Bunga po ng isang joint venture agreement between Department of Education, Basis Conversion Development Authority, and MegaWorld. Kung maliwanag po, wala pong direct involvement ng city, except po ang concern lang po ng city is yung public welfare and safety po ng mga bata and of course yung faculty po at yung mga ibang members po ng Department of Education District Office. Nung nag-invest na po kami, meron po palang na-identify na need to conduct a rehabilitation of the buildings. In fact, meron pong recommendation na sinabit po ng independent structural engineer because yung matter po is actually medyo ilang taon na po pending sa Department of Education. Anyway, that matter po is between and amongst DepEd, BCPA, and the MegaWorld. Ang concern po ni Mayor Tony, specifically, is yung safety po ng mga bata, tsaka yung mga faculty. So, nag-decide po si Mayor, nagpa-group study po siya ng special committee, at ang naging findings po namin, even after deliberation with, kinonsulta po namin ang DepEd District Office, is kailangan po muna allow po ang completion of rehabilitation po ng mga buildings to avoid po any uncovered incidences. Ngayon po, mangyayari, ang proposal po is construction po ng temporary school rooms. Saan ba lalagay ba? Sa gitna po. Magiging habang ginagawa po ang rehabilitation, doon po muna yung mga bata magkakontak para continue with classes and to avoid po. Kasi kasama rin po sa recommendation naman sa rehabilitation. Kasi paano man po pagawa naman po yan in time, kulang doon po yung mga bata. So kailangan po natin sila i-remove from the buildings, tapos ilipat po muna sila. Pinag-aralan na po namin iba't ibang konsiderasyon, migrate po yung mga bata sa ibang eskwelahan possibly, yung mga hindi po Pasay residents,
whatever. Pero usap-usapan lang po ito sa deliberations. Pero at the end of the day, parang lumalabas po, mas matibay po at mas buhat ang loob ng mga tao is to let everyone stay. I think, ano? However, it is not without its inconveniences, kasama po yan. But an inconvenience is better than any single casualty. Ano po, no? Based po sa ating magiting na city engineer, si Engineer Edwin Abaluias, kausap po niyang Mega World, meron nung recommended to rehabilitate. Of course, Mega World po will say anything kasi may trabaho sila sa sarili nila. They will patanagulo sa sarili nila in whatever capacity. But that's besides the point because ang kontrata po ng Mega World is with BCPA. Wala po ang city. Ang city po is nakamandate po kasi pag nagka-problema po dyan, hindi po sa Saklolo ang Mega World eh. Kami po ang city government po sa Saklolo. And of course, ang ating DepEd District Office. So ayaw po natin mangyari yun. So, in short, we will be under the direction of Mayor Tony Calixto. Magkakonstruct po ng makeshift school rooms sufficient to house the different sections and students of Pasay City South High School and Villamor Air Base Elementary School. Ang timetable po, based on our initial studies, will take us for 100% completion is about 4 weeks. Pero hindi po as if gagawin yan tapos sabay-sabay lalabas po yan. Ano? In reality, magsisimula po yan tapos may staggered progress po yan. So, initially 10 classrooms until maabot ang ilan ba? How many classrooms? 40 or so classrooms. 60. Yata kasama lang. Well, anyway, kasama lahat na yan. So, as mag-progress po yun, makakabalik po unti-unti mga estudyante sa mga sa school rooms po, sa ating temporary makeshift. Then, after a while, that will allow also Mega World to complete its rehabilitation of the buildings. They have a duty to do so. In fact, we have refused to accept the buildings dahil hindi po tayo because of their obligation. Inaccept na rin po nila yun. Anyway, as far as this Mayor Tony is concerned, again po, ang concern po natin is safety. Okay, all the students and the faculty. So, nandito po kami ngayong hapon, ito yung para ma-inform po kayo na ito po ang direksyon na gagawin po natin. Hindi po namin balak i-delay. In reality po, pwede natin i-delay sa Mega World because it's their obligation. But nag-directly intervene na po sa Mayor Tony upon ang city, upon his elections kasi ayaw lang po natin magkaroon po ng uncovered incidents. It is typhoon season, that goes without saying, and of course, parati pong may reminder po DILG, we have to prepare also for mga contingencies such as earthquakes. Ayaw pa lang po natin mangyari ng hindi natin nais mangyari, but we have to take every precaution. And that precaution means, in the meantime, makapagsimula po kaagad ng construction ng makeshift classrooms. Okay lang? So, yun po. Nasabi na po ng ating city administrator. Kung meron po kayong tanong, question. Okay, sir. Kasi, Yes, sir. we are talking about rehabilitation. So, hindi po namin alam kung ano yung talagang mangyayari sa isang building kung ano ginagawa sa rehabilitation. Pwede po ba kami bigyan ng picture kung ano maglaan po ba ng malalim na ukay or Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako si Engineer Abaluias, Engineer po ng Pasay. Sa pag-aaral po ng Medworld, actually po, may snapshot ng proposal ng Medworld for approval. Meron siya tatawag ng design na parang A-frame design to hold the building. So, this is too technical para namin sa i-explain po sa inyo. Dahil ito, kaya kailangan ng mga engineero para higit natin maunawaan. No? So, tayo sila dito. Doon sa design lang nakita pa lang natin, hindi pa naman ito na-approve ng DepEd. Lalagay sila dito ng pang-control ng forces. So, sumakabilang tulong ng building. Lalagay sila dyan ng structure din para i-hold yung building. Parang ganoon. So,
Siyempre, usapan pa rin po yun na hindi naman to kaagad-agad na yun ikatanggapin natin na design. No? So, pag informal na at nabigyan na rin kami ng kopya, eh, siguro that's the time to evaluate and then siguro higit din tayo ng tulong sa DPWH para higit na mag-ma-guide po tayo no, sa pinapropose nilang rehabilitation. Sir, any idea of the time frame po pagka ginawa siya? How long will it take to rehabilitate? Dun sa nating pa masyado na, siguro yan, it will take around 3 months siguro. The building, sir, siguro. all the structure. Once they begin. Once they Once they begin. begin siguro. Siyempre, gawin siguro dyan kung methodology simultaneous ang gawa, mas mabilis na. 3 months time kaya. Pero kung one at a time, it will take time siguro. No? In that way for next 2 years. How about the makeshift room, sir? The makeshift, we're planning to build the makeshift building in a month's time. Basta lang po, di lang bagyo. Siyempre, ang consideration natin doon ay walang ulan, walang bagyo. Siyempre, ma-hamper yung ating construction pag meron po tayo mga pangyayari. Opo, dati Tulad dito sa kaya. So, pero pipiliin natin na wala ba, problema lang sa inyo pag-welding. So, baka mamaya, matras natin, pagpapabrigay na namin sa labas. And then, dito na lang bukay para walang problema. Simultaneous, pag naitayo yung mga salpak, pitero, sidings, that's it, flooring. Ganun po kabilis yun. made up of metal lang sir siya, wala nang Steel po ito. Steel po siya. Steel. Yung mga partitions, mga ano lang yan, mga studs ng mga ano lang ito. Siyempre, mga drywall partitions para mabilis. Pagka ginamitan natin ito, matagal pa yun. Elevation, pero that's Elevated, pinelevate dito ng 0.4 meters. Ganyan po taas. Existing ground floor natin. Is it enough kaya yun sir? Kasi dito sir, platform Ito ba, ito ba yung taas pa natin mataas? sa tingin ko lang sir, just an idea kasi po. Hindi dito ba sa dito kasi gano'n ba buwababa din sa loob, sa campus? Ang alam ko sir, una itong lugar na ito Tuhod. Nauuna sir itong ibahain. Opo, Ito. bago kami bahain sa bari. So, Dito po siguro, hindi magawin ko yung design kasi gawa ko na yung design nito eh. Tatas ko na lang siguro kasi 0.4 lang yung nakaprogram sa akin. Gawin ko ng 1 meter siguro ha. Eh, siyempre, tatanggol tayo konti. Hindi pa makakilala sa akin ngayon. Pero hindi naman masyado ang baha. Hindi naman gano'n. Pag todo-todo lang. Yung 0.4 meters ba? Kasi 0.4 is yung ang tuhod na yan, nakarito na yan. 16 inches actually. 16 inches. Yung pinaka-last niya is 16 inches. Okay, maganda na siguro. Okay ba yan? 16 to plastic. Konti pa, kaya lang tataas mo siya ito. So sa ano yung year? Eh, bahala dyan talaga. Oo, bahala. Baka nabukong mo lahat dyan sa loob. Bayo. Yung mga habagat na, yun. Dagdagan mo ng 0.5 meter siguro. Kasi nung ginagawa ko, baka masyadong mataas. Maging hindi magandang tingnan. Sir, yung ano po yung bubong niya? Steel trap. Steel. Matibay ito. So yung makeshift na kasi hindi rin mura. hindi rin masyadong mura. Kasi kung mura, baka mamaya. Knockdown to sir, pwede siya baklatin pagkatapos. Pwede katingin natin. Tingin natin sa bahay na ito. Ito magagamit yung temporary classroom po dito. Kasi dyan po, kami sa pamahalaan ng lungsod ng Pasay, siyempre titignan po natin yung welfare ng mga bata. Hindi po natin yung safety lagi ang ating ating prioridad. Kasi ano natin yung building kung hindi naman tayo nakakasimulado, parang gano'n lang. Ngayon lang natin sila na maayos natin po. Actually, galing po sa administration standpoint po kasi we are moving heaven and earth. Gusto po namin magsimula na next week, Friday po, i-negotiate procurement po sana. Manggagaling po sa Special Education Fund, pero kailangan po, mag-meet po ng Thursday naman si Mayor at sila yung board po para mabigyan po ng resolution for allocating the budget. So kumbaga yung minamadali po talaga namin, we are making everything possible to para ma-implement na po ito. Hindi natin, ayaw po namin hintayin yung susunod na bagyo bago tayo bago. And of course, yung issue po of continuity of the classes and edukasyon po ng ating mga anak, well, nasa expertise na po yan. May assurance po po ng district office, especially the principals po, meron silang mga plans in place. Well, the conditions are not ideal, but they are never ideal.
Kasi Pilipinas po tayo eh. Hindi po pwede magbawal ng bagyo eh. Yung Glenda po, nakakatakot po, pero actually that's nothing compared to nangyari po sa Eastern Visayas. Pero huwag na natin po hintayin. Kung hindi po maganda yung balita na gagawin na kailangan po mag-suspend po temporarily and magtayo po ng makeshift classrooms, well, I think that's a better alternative po muna yun kaysa maghintay po tayo anything untoward. We are avoiding something worse. Yun po yung iniisip po natin. And bago po kayo pumunta, we reported to the mayor that we will do this. In fact, bukas po pumunta si our Secretary Luis Tro sa City Hall because siya po mismo, he wants a briefing kung ano pong gagawin dito. And for the record po, I just want to make sure, to be clear, ang city government po wala pong direct participation kasi after completion lang po ito, no? Tsaka lang po ito turn over sa district office. But we're only here para lang po ang concern is yung safety po ng mga buhay po ng mga tao involved po, yung mga estudyante, mga faculty. In sum, I think kinukonsulta lang po namin kayo, well actually hindi kinukonsulta, sinasabihin po namin ngayon ano gagawin namin. Because I think our mandate is clear. The makeshift classrooms will be constructed. There will be a temporary interruption in the regular classes. However, there are plans in place. Mas competent po sila ang mga principals po to inform you on ano may plano. And ang commitment po ng ating city, napakagawa pong city engineer ay mga 4 weeks. 4 weeks, ha? 4 weeks. I can tell you. Kasi ang plano po namin yung talaga ay 3 shifts para mabilis. Pwede nga overnight, gising nyo tapos na para... Pero ano po yan, kasi in reality ma'am, hindi po lahat completed at the end of the month. Actually, magiging progressive po yan. There will be classrooms at some point that 10 will be ready. Then, ito-turn over po namin sa this DepEd. Kawawa dyan yung teacher. Yes, ma'am. Ma'am po tapos. Pwede po ba natin malaman kung sino ang magpapad dito? Is it the government or the... Actually, yun po sinabi ko po, na mag-meeting po yung school board on Thursday, ang city government ko practically using the special education fund. Initially, wala pong allocated budget. Pero naman po, pero wala pong allocated budget, so mag-allocate po on Thursday. In fact, to be fair to Mega World, nag-offer din po ang Mega World to us to shoulder, pero under negotiations. Ang importante po kay Mega kasi, ayaw nila yun, pag bigay ko sa Mega World, mawawalan po siya ng control kung gano'ng mabilis na tapusin yung project. He wants the city to shoulder the cost para may control siya. Mas gusto niya may control siya on the project para matapos siya agad. Kasi kung sa private corporation iaasa po yung completion, baka mahirapan po, hindi wala po tayong control. But anyway, yun way kung sinasabi ko lang mo. Pero however which way, initially po it will be the city. Pero meron pong offer din naman po Mega World. Sir, yung pong sabi nyo na parang i-brace lang yung building, dati pa po nila yan pinakita sa amin nung nireklamo namin sila 2009. Kasi bago kami naglipat, ako na yung sa PTA secretary. On my record, nakita ko yung drawing na yun parang tutukuran yung building. Pwede ba huwag naman yun? Kasi ako mismo nakita ko, hindi maganda. Ikaw sir, as an engineer, ako electronics, ikaw civil. Siguro naman sir, hindi ka papayag ng ganon. Napakahapyaw na tutukuran mo siya. Kasi po, yung likod nito, warat na po to yung likod ng building, yung along the di ba nag-dredging pa nga tayo sa MMDA, warat na po yung likod na yan, pero kung ang plano nila ay kagaya pa rin nung dati na pinakita nila sa amin with the BCDA noon, ay hindi po ako papayag, nakita ko po yun. Kasi hindi ko masabi sa'yo kung ano yung sinasabi mo, pinakita. Yung nakatukod nga siya sir, harap at likod, tsaka yung sa gilid. Yun ang, meron nakakita siya, may support siya sa tabi. Opo. So yung architectural presentation ng building, pwedeng magawa yun Kung nakita mo na siguro ngayon, bakal, at may naka-foundation, at ayun yung suggestion ng structural engineer,
pwede natin lagyan ng cladding yun, mas maganda lalabas. Nasa paraan ng arkitekto kung paano palabasin niya, mas maganda yan. Basta pakialaman mo talaga, sir, yun Yes, lang. ma'am, opo. Basta dito na ako patutulog. Basta baka pwede dala din naman kami ng pagkain dito. Oh! Ipasko, sir. Then, ano po, we take it very seriously. At the end of the day, kasi although it's a project by a joint venture, at the end of the day, responsibility po ng city government kung may po na tao dito. So, hindi po uuwi si Sir, paano po yung umaalog na, di ba, pansinin nyo, umaalog to, dadaan lang ano, aayusin din ng MEG. Hindi natin mapapalikan yan na meron tayong nakikita. So, kakaroon tayong mga low testing, everything. So, kung yun ay kailangan, kasi nasa, ano naman ang structural engineering, may mga proseso kung paano i-retrofit yung mga ganung bagay, no? So, hanggang hindi yan conform sa standard, hindi natin i-accept. Kung yun ay napupulbot, hindi papayagan ng ano, hindi kakatapin yan. Kung kailangan alisin yun, at pagkabago, yun gagawin natin, of course. Kaya nga, gagawa natin i-rehab na para yung walang pinanang babaw. Yun po yan. Sir, as a plan po, would like to know kung ilan po yung square meter ng bawat Room. na gagawin ng Actually, kasi yung due to our limited space na ginawa namin is 8 by 7. So, 56 square meters compared to natin yata 9 by 8 square meters. So, 72, 56. Yan ang difference natin. Pero may isang ano lang yun, sir, walang second floor. Wala, one story lang. Saka, sir, ang hiling lang namin, ang request lang namin yung ventilation. Oh, well, this is well ventilated. Kasi ang design natin, may hallway sa gitna, then both sides ay bintana. May hallway kaya 3 meters sa gitna. Kaya wala tayong problema sa ventilation. Kasi, sir, my son is in special. Kasi dito, sir, sila naka-aircon na sila. Opo. So, we'd also like to request, kasi alam niyo Sa air condition room. Opo. Kaya po ilan po ang kung Sa sa sped, nabanggit nyo, sa ilan po sped sila? po, sir, Lima. ano po sila? 53. 53. Limang Doon klase sa yun, di ba? 56 square meters, kakasya doon yun. Dapat Kasi, na- sir, sa ano po sa sped room, naka-air condition po ang Hindi mga po nga, kung yun po kailangan, lagyan po natin aircon. Thank you, sir. Buti po nabanggit niya kasi wala sa isip ko na may, alam ko si spec sa nandun sa, Yes, sir, meron po so dito meron pala special siya tayo. allocation. Sige, content po yun, laging po doon lang na lagyan aircon Thank niya. you, engineer. Okay, sa tapis. So yung 56, baka pwedeng pakasya mo na natin yung 56 sa 57. Nakatayo na lang. Mga dalawang linggo na siguro, pwede mo Sir, na, no? kasi iwahiwalay po yun. Early intervention, meron pong level 1, meron level 2, at meron pong pre-vocational. That's the ano po ng... So ito po ang kailangan niyo para sa Shifting na lang. Sir, ilang po po na? Ito pa kailangan siya. Sa special po, currently, Kasi, siguro kasi, Sa Paris yun, ano? Doon Sir, sa Paris. ay maging morning classroom, then, yung mga nakulong sa space, nilagay ko lang sa method. Yung hindi ma-discuss. Ay, doon sa isang doon. Doon lang muna yung tagay. Gusto ko kayo doon. Kasi, Oo. sir, how about the comfort rooms po? Meron din. Portalet. Lalagay din tayo ng Makailan portal. po kaya, sir? Kasi 3,000 students. At least, ito kasi mga comfort din, pwede pa rin ma-utilize ito eh. Di ba? Ito ba ito eh, pabili pa tayo. Tapos may mga comfort room din tayo sa bawat dulo ng building. Nilagyan din po natin sila doon. Ano kung yung sa dulo, pwede din sa bibigyan sa share dito. Di ba? Mapapagamit natin yan. So yung iba, mga sa dulo ng building, nilagyan namin ng comfort room. Yes, yung as far as yung plan po for the makeshift classroom po, that is at least yun po yung general concept. As far as yung paano po yung dun sa setup po ninyo para sa mga klase, ibibigay po namin kayo sa ano po, sa DepEd, sa mga principals po to explain. Kung
future, kailangan po natin another conference, papatawagan po kami, we will make regular announcements po sa and we will have a timetable. But I think yun ang timetable. Sinabi po ni Mayor, should not be more than 1 month in disturbance. Pero pipilitin po ni Engineer Habaluez na pusin kung ano mas mabilis. Diba? 24/7. 24/7 ka magtatrabaho. Sasamahan mo ako. Sasamahan mo kasi, bantay tayo yung dalawa. Para masigurado natin yung contractor. Umayos ka talaga, sir. Sige po sir, yung po yung as far as city government is concerned, so ibigay po namin kayo sa sa mga principals po para discussion po ano po yung setup po po. Good afternoon po. Sa Pasay South po kasi, I talked earlier to the group, mayroon na po kami EDM, alternative remotes. Bale, so far nag-workout kami ng Quipper, ng Imodo, sa Facebook. Ayun ang concern lang namin. Pwede mo wala? Thank you, sir. Ewan, thank you rin. Salamat po. Thank you po. Second floor yung isa siguro. Sir, thank you, sir. Oy, welcome ma'am. Send my best regards to Tito Bong. Kasi Opa. Thank you. Ikaw, ah? Ikaw, ah? Wala! Wala! Nasa pagkor ako ngayon, huwag kong kulitin. Wala, di kita i-capture. Yung sa group ng Pasay South, nagpili naman tayo, bali, i-discuss ko na lang sa kanila kasi po, bukas maglalabas ako ng letter for the parents sa amin. So, I will be needing your help on Thursday to talk to the parents in general. Para 9:30 yung sa mode, tapos yung sa 3:30. Kasi we will also plan yung paano kumuha ng exam for the first reading. So, tinitignan ko to. So, magkakaroon kami ng scheme. Kasi, hopefully by Monday, ma'am, wala nang klase. Yun ang parang nila. So, pinapa-fast track ko na talaga yung lessons na pusin. Para kung by shifting ng test. Ito kasi tinitignan ko sa 14 sa aga. Pwedeng mga 4 na sections siguro sa testing. Kailan yung exam natin? So, i-work out sa kasalanan. Para na matapos yung sa exam ng first day. Kaya nga lang, 4 na 11, ayusin na lang natin. Kasi 2 days naman yung Sa Monday, wala yan. habang yung iba waiting order. Ganun din sa bakit. So, sir, anyway, nag-usap naman din yun. Mag-i-exam pa tayo, sir. kanya-kanyang concern na lang tayo. Kami sa high school. Kaya nagbibigay na rin kami kahapon. Ako ba rin, sir? 1 month. So, balik po sa 1 month modular. So, kukulit tayo ng yung ilang bukas, modules. papalutis ko yan, tapos kumalos na sa kahapon. Tapos sa Thursday, Wala pa rin sa para paliwanag tayo, operating plan sa ground. May natin. Tapos bago matapos ang sitwasyon na magawa namin na siya. They are graduating. Sir, ilang ang capacity natin? Ilan ang capacity? Mag-take ka ng exam, halimbawa. BTA sa Gabes, pero hindi ako tumakbo ng matas BOD na. Ayaw ko lang. Ayaw ko stress. Halos apat. Stress na nga to. Check ka na sa Hindi ako stress. Oo, ayaw ko lang. Hindi, ayaw ko. Maganda lang. Sa Gabes ako, may anak ako. Yung isa nasa private kasi. Yung isa ko nasa private school. Aral ko learning. Best friend ko yung may aral. Alam ako. Alam ko. Hindi tayo talaga. Alam mo ba? Para habang ipagkatapos ng confidence. tapos siya turn nila. Thank you very much po sa inyong lahat. Salamat po. Let's pray na natin ito malapasan natin. Basta importante rin na sa ating mga anak. Sino lang tayo lahat. Yun. Nag-proactive lang tayo. Kasi mahirap na yung masisi sa sili. Kaya ayaw naman namin na kami masisi, lalo si Mayor, di si Secretary. Kaya pagka-confirm ng kanya talagang gusto
nila ay mas nakaaga. Kaya ngayon, kailangan talaga na ipan na natin, sabihin natin ang suspension sa Mondays. Kasi kailangan sa Monday na ang ano. Kaya ilang days pa hanggang sa, para ma-inform naman yung mga parents na iba, then yung mga prepare yung mga teachers sa gagawin alternative delivery mode ng pagpapalagod. So, kailangan yung alternative delivery mode ng pagpapalagod. Yun, basta prepare yung mga teachers. So, thank you very much po. Thank you, ma'am. Keep on praying. Thank you, ma'am. This coming Monday na po, suspension na po ang klase sa Argent na po. Hopefully, Sir, wala pa tayong yung sabi, start sir. na Wala na yung yung kanilang start. credits to start